At ayun na nga mga pre, kakaut lang po namin. Sasagutin ko lang pre yung katanungan ni Pre Lodi Sir Jeffrey Reconola. Ang katanungan niya pre, kung pwede daw ba na ang pag-aralan niya ay meat cutting o kaya deboning. Kasi yun daw po ang walang NC2 at ang may NC2 po ay ang slaughter. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi mga pre, practically speaking pre, kung medyo salat sa budget, kumuha ka pre ng experience. Yun ang i-gain mo pre. Yun ang palawakin mo pre, yung experience mo. Kasi dito po dito po sa Canada, experience lang po ay sapat na. 3 years experience sapat na po yan upang makapasok po kayo sa company na kung saan ako nagtatrabaho. Yung galing po sa palengke at saka sa meat shop, supermarket, mostly po hindi po hinahanapan ng NC2 Madalas po ang nire-required lang na NC2 ay yung mga galing sa slaughter, yung mga galing sa katayan. Pero based po sa aming karanasan, ang isa pong requirements na kakailanganin mo ay yung experience mo sir. At least 3 years po, pwede na po kayong mag-apply rito. Yan kasi pre yung pinakasandata mo Ang experience mo kasi pre, yan ang pinaka-armas mo. Ang experience mo pre, yan ang magdadala sa'yo sa abroad. Tulad ng sabi ko nakaraan pre, halos paulit-ulit lang po itong mga katanungan dahil nga marami tayong oras pag-uwi. Sasagutin po natin yan sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking mga vlog. Sasagutin po natin yan sir. Alang-alang sa'yo. Ngayon pre Lodi, kung meron ka ng 3 taon na experience, halimbawa ang nakuha mong experience ay sa palengke, pasok pa rin yan pre kahit wala kang SS contribute. Ang kailangan mo lang na requirements pre upang may honor yung certificate mo galing sa palengke, kumuha ka po ng affidavit sa City Hall. Basta kahit saan po na public attorney ipa-affidavit mo lang po yung certificate mo, pasok na yun pre. Ngayon kung galing ka po ng supermarket at saka sa meat shop, establishmento yun, nangangailangan na po sila ng doon, SSS contribute. Kung galing ka ng supermarket at saka meat shop, gaya po ng press option yan, meat shop po yan Basta ganoon lang pre